I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga best, meron tayong updates tungkol dito sa presidente ng Amerika, mga kababayan. Nako, grabe ito, antindi. Galing ni Pangulong Trump ano. Bakit kanyo? Na syempre, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Matindi ito, mga kababayan. Pagkatapos nung nahuli si Maduro, siyempre mga kababayan, pagsamantalang taga-caretaker muna ang Amerika sa pagpamahala sa Venezuela country. So dahil dyan, marami nagprotesta mga kababayan na sinasabi balik si Maduro. Even di bansang Chekwa, mga besa, na dapat palayain daw si Maduro. Pero hindi yata nila kayang manduin or diktahan si President Trump. Bakit kanon nyo mga kababayan? Siyempre maraming natuwa na nahuli si Maduro na ngayon nasa kustodiya ng Amerika. So dahil dito mga best, ano bang nangyari sa bansang Venezuela? Ito, para kompleto detalyado. Okay? Tapang ni President Trump sabi dito guys, Trump itinalaga ang sarili bilang acting president ng Venezuela. OM goes. Hala kayo. Hala, ano ba yan? Dalawa ng bansa ang hinawakan niya. Matindi ito guys yan kahapon ito, dumaan sa wall ko. Spread natin. Para malaman ng Chekwa. Kakaiba talaga ng Amerika guys. Palibasa number 1 na very powerful country in the world. Matapos arestuhan si Nicolas Maduro, itinalaga ni President Donald Trump ang kanyang sarili bilang acting president ng Venezuela. OM goes. Sala kayo. Sa kanyang social media platform na Truth Social, nagpost si Trump ng larawan niya kung saan mababasa ang mga salitang acting president of Venezuela. OM goes. Sala kayo. Nako. Simula Enero 2026, kasama ang titulo bilang President ng United States as well as President of Venezuela. Next naman, ang galing naman ito guys. Nakakatuwa siya. Ay, naloko. Allah. Matatanda ang sinalakay ng US military ang Venezuela noong Enero 3, kung saan inaresto si Venezuelan President Maduro at ang kanyang asawa na Cecilia Flores panglitisin sa isang korte sa New York kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa armas at kontrabando. Agay! Ayon doon sa na-search ko, sa mga nabasa ko, ay si Maduro guys, isa sa mga may koneksyon sa, ano ba yung tawag doon? Sa cartel baga. Dami pa. Ay nako, human trafficking, ang dami guys, mga smuggle. Nako, antindi nito. Kung napanood nyo yung buong interview ni President Trump, makita nyo doon kung ano ang kinasasangkutan niyang mga ang mga anomalya. Tsaka diktador to guys kung may bahid na dugo ang kamay ni dating Pangulong Digong, mas matindi to si Maduro mga kababayan. Kasunod ng pagdakip kay Maduro, nanumpa bilang interim president ang kanyang vice presidente na si Delcy Agay Rodriguez. Samantala, sinabi ni Trump na ang kanyang administrasyon ang mamahala sa Venezuela at sa oil assets nito sa panahon ng transition. Agay! Matindi talaga si Trump guys Ayan, 2 country and 1 president. Ba? Kakaiba ito guys. Bihira sa kasaysayan ng mundo to Tama ba ako? Caretaker of the world.
Ayan, dami rin galit, maraming hindi. Ha? Philippines naman, Mr. Donald Trump, gunggong. Hindi mangyari yon. Magaling yung Pangulo. Paano mo masabi? Bakit? Anong palagay mo kay PBBM? Cartel? Smuggle? Drug lord tulad ni Digong? Protector? Ulul? Self-proclaim ni Uncle. Ayan, Venezuela number 1, exporter ng oil sa China. Parang binalian na ng bakwak ang China. Good strategy. Matuloy man ang gera, sila tatagal. Fuel, powered pa rin kasi ang lahat ng military vehicle ng China. Di tulad ng US, nuclear powered, operated, pabor sa atin. Agay! Yun ang problema ng Chekwa, guys. Bakit hindi ba pwede sila import ng mga fuel sa Middle East tulad ng Saudi Arabia? Pwede naman 'yun, 'di ba, guys? Correct me if I'm wrong. Ay, naloko na. Ay, ewan ko ano nangyari sa mundo, but anyway, mga kababayan, alam niyo naman, no? Kung babasahin po ninyo ang Biblia sa pahayag, no, sa New Testament mula verse 1 hanggang pinakadulo, malaman niyo po doon, lahat po ng nangyayari ngayon sa mundong ito ay nakatala doon. Isa lang masasabi ko, sabi po doon, darating ang taggutom, mga bagyo, mga kidlat na mga, na halos dudugo ang tainga mo sa kidlat na talagang dadapo sa mundong ito pagdating ng panahon. Bibitak ang mga lupa, ang mga tao magwawala dahil sa taggutom, chaos baga, at bansa laban sa bansa. Alam nyo, habang binasa ko yun, tumayong balahibo ko talaga eh. Kaya napagtanto ko na nangyayari pala. Grabe, intindi guys. Kaya manalig tayo sa Panginoon, no? Huwag tayo makalimot sa Panginoon. Ano man po ang pagsubok sa buhay natin, lagi tayong mag-pray. No, isanggunin natin sa Panginoon yung mga problema natin. At the end of the day, as long as you have faith in God, God will, make a way para matugunan ang lahat ng ating mga problema. Even mahirap din ang tagasunod ng Panginoon dahil maraming pagsubok sa buhay. Kaya lagi ko sinasabi, everything is a test. As long as na very strong ka, brave ka, na kaya mo suungin ang lahat ng problema, at kaya mo solusyonin na may kasamang panalangin, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Laging magdasal araw-araw. Siyempre guys, no? Magandang gawin niya dyan, iyan sa Russia, China, at baguhin ang pagiging komunista sa demokratikong bansa. Yun lang. Maganda. Siyempre magkakukuyan si China tsaka si Russia. Lalo na yung North Korea ba yun, guys? Matindi to. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ang galing talaga ni President Trump. Ayan itinalaga President Trump, itinalaga sarili bilang acting president ng Venezuela. M goes. Diba guys? Sabi sa inyo kung may matapang na pangulo sa mundo, si President Trump na yun. Hindi uubra din guys ang mga ibang bansa. Kasi, para sa atin naman, I think ang Amerika, itong mga, ano ko lang ngayon, my own na thinking laman, opinion. Pag ito labanan ng isang bansa, ang Amerika, sigurado, matitipok eh. Kasi alam po natin, very powerful ito pagdating sa mga sandatahang lakas grabe, matindi ang Amerika. Sino ba ang sumunod? Sumunod ang Russia, di ba? Sunod ang China. So, siyempre, sali din natin sa panalangin natin na walang gulo na mangyayari, guys, sa mundo. Kasi pag nagkagulo yan, kahit sasabihin mo, hindi tayo kasali dyan, huwag kayo magsalita ng ganyan. Apektado buong mundo, guys, Huwag kayo. Kung yung Israel nga, tsaka yung Gaza, Palestinian, apektado buong mundo dahil nga dito sa mga oil na ito na nagsusupply, dumadaan dyan sa Red Sea Ilang barko yata ang pinasabog ng mga Houthi. Kaloka, pati mga siperos natin nadadamay
So yun guys ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Ano kaya ang susunod na bansa i-occupy ni Trump? China kaya o ang Russia? Maganda yan guys ha. Thank you for watching. There's more guys. Bye bye bye. See you again. Don't forget to like and follow me. Bye. God bless Philippines.